Dear Kuya Poy, ako po si Kyle, 25 years old, mula dito sa Lagro, Quezon City. Hindi ko sukat akalain na magkakaroon ako ng kakaibang klase ng experience na habang buhay kong dadalhin. Ang totoo po niyan, pinili kong makipagrelasyon sa isang single mom at sa totoo lang ay nakakapanghina at traumatizing ang nangyari sa akin. We've been together ni Carla for like 8 months now, pero never niya pa akong naipakilala sa pamilya niya, which is okay lang naman kasi ako rin naman, Kuya Poy, ay hindi ko pa rin naman nagagawang iharap siya sa aking pamilya. Pero isa sa mga hindi ko makalimutan ay nang pumunta ako sa place ng kasintahan ko para doon mag-sleepover. Biglaan ang desisyon kong ito, Kuya Poy, dahil labis kong na-miss ang girlfriend kong si Carla. Kaya naman hindi nakapagtatakang magulat siya. Ang totoo niyan, nataranta pa nga siya na para bang kilala niya raw ang boses na kumakatok sa kanilang pintuan. Sinabi niya naman sa akin na siya lang naman ang tao sa bahay nila, kaya wala namang dapat pang ikabahala. Binuksan niya naman ang kanilang pintuan sabay dali-dali akong pinapasok. Hindi ko alam kung bakit kasi parang may kakaiba akong nararamdaman sa kanya kahit siya lang naman daw ang tao sa bahay na yun. Para bang nagawa niya pa akong itago sa loob ng mataas nilang cabinet. Given naman na hindi ako kalakihang tao. Pero Kuya Poy, ang mga sumunod na eksena, ang labis kong ikinagulantang. Isang lalaki ang bigla na lamang sumulpot galing sa kusina na para bang ang dating pa ay sobrang sweet nila sa isa't isa. Sa totoo lang, sobra akong nanlamig sa naabutan kong eksenang yun. Pero Kuya Poy, hindi naman ako tanga. Para hindi mapagtanto na kaya pala ako itinago ni Carla pagdating ko sa kanila, ay para hindi ako mahuli ng isa pang lalaking kasama niya na mga oras na yun. At doon ko nga napatunayan na meron pa palang kinakalantari siyang iba. In short, napakalandi ni Carla. Sorry sa term na ginamit ko. Minahal ko siya, pero nasaktan ako, Kuya Poy, ng mga oras na yon. At imbes na lumabas ako sa loob nga ng cabinet, na akala ko ay biro lang niya na itinago ako roon, ay pinili ko na lamang na ipikit ang aking mga mata para hindi ko na masaksihan pa mula sa maliit na awang ang nakikita kong ginagawang kataksilan nila sa harapan ko pa mismo. Kuya Poy, wala pala talaga sa edad kung gusto mong manakit ng kapwa mo, ano? Yung tipong kahit gaano mo minahal ang isang tao ay hindi pa rin pala sigurado kung maibabalik ang mga effort at yung damdamin na ito. Hindi ko na po idedetalye pa ang mga tagpong nasaksihan ko. Pero kinabukasan ay ako na mismo ang kumalas kay Carla dahil ayoko nang madagdagan pa ang nararamdaman kong hirap at sakit sa dibdib. Kuya Poy, ang buong akala ko ay minahal ako ni Carla. Ginawa niya lang pala akong isa sa mga laruan niya. Hanggang dito na lamang ang storyang ibabahagi ko sa inyong programa. At umaasa nga po ako na sa pamamagitan ng inyong payo ay makalimutan ko rin ang hapdi at sakit na idinulot sa akin ni Carla. Lubos na gumagalang, Kyle.
Napakinggan natin kanina, no, yung kahindik-hindik at nakakagulat naman talaga na kwento nitong si Kyle kasama ang kanyang girlfriend na si Carla. Okay, na tinanggap niya sa kabila ng pagiging single mother nitong si Carla, ano. Nga lang, nagduda na siya noong meron siyang eksena ng biglang sorpresahin niya nga po itong si Carla at pagdating niya doon sa bahay, itinago siya sa isang cabinet. Diyan ka muna, and then meron palang kasama na ibang lalaki itong si Carla. 'Di ba? Pero sige, hinayaan na lamang muna ni Kyle ang mga pangyayari dahil gulantang. Pero alam mo, Kyle, yung desisyon mo na iwanan na itong si Carla, tama lang yun. Oo, walang kinalaman dyan kung siya ay single parent or whatever. O, karakter niya yan. O, na meron siyang kakatihang taglay talaga. Itong si Carla. Hindi ikaw ang nawalan. Tandaan mo, dito sa nangyaring ito, no? Si Carla ang nawalan ng isang tao na tapat na nagmamahal sana sa kanya at tinatanggap siya. Yung pagsisisi, wala kang dapat pagsisihan, nagmahal ka. Ha? Okay, nagmahal ka sa kanya ng totoo, itong si Carla ang hindi nagpakatotoo sa'yo. Masakit, yes, pero mabuti nang nalaman mo yan ngayon pa lang. Unang-una, bakit? Sa dami naman pala, isa pa lang yung nakita mo, hindi natin alam, baka may isa, may dalawa, naku, baka mahawaan ka pa nitong babaeng ito na parang train umasta, parang tren. Oo, na maraming mananakay. Oo, maraming sumasakay, 'di ba? Ganyan 'yan eh. Naku, Kyle, alam mo, mahirap na makipagrelasyon sa isang public servant. Nagseserbisyo sa publiko. Mahirap. Mahirap 'yan. Tandaan mo, Kyle, lalong dumadami, lalong dumudumi. Yan na lang ang tandaan mo, okay? Kaya sige, pagdasal mo na lang at kung maaari, kung makakausap mo nga itong si Carla, kahit papaano, bilang kaibigan na lang, sabihin mong tigilan na ang ginagawa niyang yan dahil baka magkasakitan pa, mga mag-abot-abot na mga lalaki sa lugar niya pa mismo, sa bahay niya pa mismo, eskandalo pa yan at hindi yan makaganda sa kanya sa kahit anong anggulo ng kwento. Okay? Ang mga lalaki hindi mauubos yan, pero ang kakatihan napipigilan yan. Dala mo ng ano ba yung mga gamot sa mga, ewan ko, gamot sa alipungan, hindi ko alam. Basta mga nangangati ng mga ganyan. Basta susunod, sana hindi yung, sana kung makapagrelasyon ka man ng public servant, yung mga ibinoboto ng tao. Oo, at hindi yung mga nagsisilbi lang sa kung kani-kanino. Basta natipuhan ito. At dito na nga po natin tatapusin ang ating Dear Kuya Poy.